Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang bagay na kasing simple ng paghuhugas ng kamay ay kayang magbura ng malas, mag-alis ng inggit, at humarang sa bawat sumpang lihim na ipinadala laban sa iyo? Isipin mong nakatayo ka sa tabi ng lababo, dumadaloy ang tubig, at sa pamamagitan lang ng isang maikling panalangin biglang bumubukas ang mga pintuan ng biyaya para sa iyo. Naniniwala ang mga Pilipino na sa mga pinakasimpleng ritual nakatago ang pinakamalalakas na kapangyarihan. At ngayong gabi, ibubunyag ko sa iyo ang isang panalangin na sobrang makapangyarihan, ngunit napakadali, na kapag nalaman mo na ito, hindi mo na muling titingnan ng pareho ang paghuhugas ng iyong mga kamay. Ito na ang sandali na maaaring baguhin ng tadhana ang iyong buhay. Sa Pilipinas, lumaki tayo na nakikinig sa mga kwento ng ating mga nakatatanda, tungkol sa kung paanong ang mga simpleng gawain ay nakakapagprotekta sa atin laban sa mga hindi nakikitang panganib. Madalas sabihin ni Lola, maghugas ka ng kamay pagkatapos ng burol, kung hindi ay baka sundan ka ng espiritu pauwi. May iba namang nagpapaalala na huwag kumain ng hindi naghuhugas, dahil hindi lang dumi ang pumapasok sa katawan, kundi pati na rin ang maruming enerhiya sa kaluluwa. Ang paghuhugas ng kamay ay hindi lang basta kalinisan, ito ay paglilinis, proteksyon, at espiritual na kalasag. Pero narito ang hindi alam ng karamihan. Kapag pinagsama mo ang tubig at isang tiyak na panalangin, makakabuo ka ng panangga na napakalakas, walang inggit, walang sumpa, at walang negatibong espiritu ang makakalapit sa iyo. Kaya naman ibinabahagi ko sa iyo ang banal na panalangin ito ngayon. Tahimik itong ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon, at kapag binigkas mo na ito, mararamdaman mong unti-unting nawawala ang bigat sa iyong buhay. Background at sistema ng paniniwala. Mula pa noong unang panahon, naniniwala na ang tao na ang ating mga kamay ay may dalang enerhiya. Sa tuwing tayo'y humahawak ng isang bagay, nakikipagkamay, tumatanggap ng pera, o kahit nagbubukas lamang ng pinto, hindi lang pisikal na kontak ang nangyayari, may palitan din ng mga hindi nakikitang panginginig ng enerhiya. Ang ilan dito ay mabuti, ngunit marami rin ang mabigat, nakakapagod, o nakakasama. Isipin mo ito, sa tuwing humahawak ka ng barya o papel na pera, hindi mo alam kung ilang kamay na ang dumaan dito bago umabot sa iyo. Baka ang mga kamay na yon ay puno ng stress, galit, inggit, o kawalan ng pag-asa. At kapag tinanggap mo ang perang iyon, maaari mong bitbitin ang negatibong enerhiya papasok sa iyong tahanan nang hindi mo namamalayan. Ganoon din kapag nakipagkamay ka sa isang taong palihim na naiinggit sa iyo, o humawak ka sa lugar kung saan madalas nagaganap ang alitan at pagtatalo. Ang ating mga kamay ay tulad ng espongha, sumisipsip ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit sa tradisyon ng mga Pilipino, palaging ipinapaalala ng matatanda na maghugas ng kamay pagkatapos ng ilang okasyon. Halimbawa, kapag galing ka sa burol o lamay, karaniwan ng maghuhugas ng kamay bago pumasok sa bahay. Hindi lamang ito tungkol sa kalinisan, kundi para sa proteksyon. Ang paniniwala ay baka sundan ka ng espiritu ng yumaw, o dalhin mo ang bigat ng kalungkutan sa loob ng iyong tahanan kung hindi ka maghuhugas. Maraming pamilya pa nga ang naglalagay ng tubig sa labas ng kanilang pinto tuwing may lamay, upang ang mga bisita ay makapaghugas muna bago pumasok. Kung susuriin mo ng mabuti, makikita mong hindi lang ito sa Pilipinas umiiral. Sa Japan, may ritual na tinatawag na temizu, kung saan naghuhugas ng kamay ang mga tao bago pumasok sa dambana, hindi lang dumi ang nililinis, kundi pati na rin ang mga karumihan ng kaluluwa. Sa Budismo, itinuturing na sagrado ang tubig, at ginagamit ito ng mga monghe sa mga seremonya ng paglilinis na nag-aalis ng masamang karma. Sa Kristyanismo naman, ginagamit ang banal na tubig sa pasukan ng simbahan, kung saan naghuhugas ng kamay o nag-aantanda ng krus ang mga deboto, tanda ng paglilinis bago pumasok sa panalangin. Para sa mga Pilipino, ang ganitong maliliit na gawain ay malalim ang ugat sa pananampalataya at kaligtasan. Alam natin na may mga puwersang hindi nakikita na nakakaapekto sa ating araw-araw. Ipinasa ng ating mga lolo at lola ang mga panalangin, rosaryo, at mga ritual upang tayo'y maprotektahan laban sa inggit, usog, sumpa, at itim na mahika. At sa lahat ng ito, ang paghuhugas ng kamay ang isa sa mga pinakamadali ngunit pinakamabisang paraan para maalis ang negatibong enerhiya. Ngunit narito ang sikreto, hindi sapat ang tubig lamang. Totoo na natatanggal nito ang panlabas na bigat, ngunit may mga pinakamadilim na enerhiya na kumakapit na parang langis, mahirap tanggalin sa simpleng paghuhugas. Upang tuluyang maalis, kailangan ang kapangyarihan ng mga salita, ang sagradong panginginig ng panalangin. Ang mga salita ay may dalang enerhiya. Kapag binigkas na may layunin, umaabot ang mga ito lampas sa pisikal,
at pumapasok sa espiritual na mundo. Kaya naman napakalakas ng kombinasyon ng tubig at panalangin. Ang tubig ang daluyan, agos at tagapaglinis. Ang panalangin naman ang utos, panangga at deklarasyon ng proteksyon. Kapag pinagsama, lumilikha sila ng isang harang na napakalakas, walang inggit, walang sumpa, at walang madilim na espiritu ang makakalapit sa iyo. Ito ay malalim na nauunawaan ng mga Pilipino. Kaya tuwing may kakaibang nangyayari, kapag biglang nauubos ang pera, may sakit na dumarating ng walang dahilan, o kung ang relasyon ay nagiging mapait, palaging sinasabi ng matatanda, magdasal ka, at maghugas ka ng kamay. Panalangin at paglilinis ng kamay. Ang simpleng payong ito ang naging proteksyon ng maraming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ngayon, isipin mong isinasama mo ang karunungang ito sa isang espesyal na panalangin na nakalaan lamang para sa ritual na ito. Isang panalangin na tumatawag sa banal na liwanag upang balutin ka ng panangga, habang ang tubig naman ang nagdadala palayo ng kadiliman. Isipin mong binibigkas mo ito tuwing maghuhugas ng kamay ka, bago kumain, pagkatapos magtrabaho, pag-uwi sa bahay, o bago matulog. Hindi ka lang nag-aalis ng dumi, binubura mo ang bigat na humahadlang sa iyong mga biyaya. At ito mismo ang ibabahagi ko sa iyo. Pero bago ko ibunyag ang panalangin, unawain muna natin ang isang bagay, kung bakit mula pa noon hanggang ngayon, ang tubig ay laging tinitingnan bilang sagradong puwersa. Sapagkat kapag naunawaan mo ito, maintindihan mo kung bakit ang pagsasama nito sa panalangin ay nagiging hindi mapipigilan. Ang kapangyarihan ng tubig sa paglilinis. Ang tubig ay higit pa sa iniinom lamang o gamit sa paglilinis. Sa iba't ibang kultura, relihiyon, at tradisyon, ang tubig ay tinitingnan bilang buhay mismo, isang banal na kaloob, at isang puwersang nagbabago ng enerhiya. Kung isipin, ang ating katawan ay binubuo ng halos tubig. Ang ating mundo ay natatakpan ng karagatan, ilog, at dagat. Walang bagay na mabubuhay kung wala ito. Kaya't libo-libong taon nang tumitingin ang tao sa tubig hindi lang para pawiin ang uhaw, kundi upang magpagaling, magprotekta, at magpanibago ng espiritu. Sa Pilipinas, napakahalaga ng tubig sa ating mga kaugalian. Marami pa ring matatanda ang naniniwala na ang unang buhos ng ulan sa Mayo ay swerte. Sinasabi nilang kapag naghugas ka ng mukha gamit iyon, magdadala ito ng kabataan, swerte, at proteksyon laban sa sakit. May ilan ding nag-iingat ng maliit na bote ng banal na tubig sa bahay, handang iwisik kapag may kakaibang tunog, biglaang pagkakasakit, o hindi maipaliwanag na bigat sa paligid. Minsan, kapag may batang may sakit, naglalagay ang mga magulang ng isang basong tubig sa tabi ng kama, naniniwalang kaya nitong sumipsip ng negatibong enerhiya na gumagambala sa pagtulog ng bata. Maging ang simpleng paghuhugas ng kamay ay may dalang espiritual na kahulugan. Pagkatapos dumalo sa burol o lamay, kusa nang nagbubuhos ng tubig sa kamay ang mga Pilipino bago pumasok sa bahay. Hindi lang ito kalinisan, ito'y isang harang, isang paraan ng pagsasabing, manatili sa labas ang kalungkutan, espiritu, at bigat ng enerhiya. Hindi ko ito dadalhin sa aking tahanan. Napakalakas ng paniniwalang ito kaya't maraming pamilya ang naglalagay ng palanggana ng tubig sa pintuan tuwing may lamay upang maghugas ang mga bisita. Ngunit bakit nga ba tubig? Bakit mula pa noon ay kinilala ito bilang tagapaglinis? Ang kasagutan ay nasa mismong kalikasan ng tubig. Ang tubig ay dumadaloy, gumagalaw, at hindi kailanman nananatili sa isang anyo. Kung paano nito nahuhugasan ang dumi sa balat, ganoon din ang kapangyarihan nitong mag-alis ng baradong enerhiya. Kapag inilapit mo ang iyong mga kamay sa umaagos na tubig, isipin mo ang pakiramdam. Hindi nananatili ang tubig, ito'y umaagos pababa, dinadala palayo ang lahat ng dumidikit sa iyo. Sa espiritual na pananaw, ganoon din ang nangyayari. Ang agos ng tubig ang siyang nagdadala palayo ng negatibong enerhiya. Isipin mo ang mga pagkakataong ikaw ay umiyak. Kapag dumaloy na ang luha, hindi ba't gumagaan ang iyong pakiramdam, parang may natanggal na bigat? Iyan ang tubig. Ganito rin ang pakiramdam pagkatapos ng paliligo, matapos ang nakakapagod na araw. Hindi lang sariwa ang katawan, kundi tila na-renew din ang espiritu. Ito ang hindi nakikitang kapangyarihan ng tubig. Maging ibang kultura ay kinikilala ito. Sa Japan, bago pumasok sa dambana, ginagawa ang ritual na temizu, paghuhugas ng kamay at bibig bilang paglilinis bago manalangin. Sa Hinduismo, ang pagliligo sa ilog Ganges ay paniniwala nilang nakakapaglinis ng kaluluwa mula sa kasalanan. Sa Kristyanismo, ang binyag ay gamit ang tubig bilang simbolo ng muling pagsilang at espiritual na proteksyon.
Sa Islam naman, ang paghuhugas ng kamay, mukha, at paa bago ang pagdarasal ay isang anyo ng paglilinis upang ihanda ang kaluluwa sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. May isa pang lihim, ang tubig ay tumutugon sa intensyon. Ayon sa kilalang eksperimento ni Ea Masaru Emoto, nagbabago raw ang hugis ng water molecules depende sa salita, dasal, o damdaming nakadirekta rito. Kapag iniharap sa mga salitang puno ng pagmamahal, pasasalamat, at panalangin, bumubuo ito ng magaganda at maayos na kristal sa ilalim ng mikroskopyo. Ngunit kapag sa salita ng galit at puot, nagiging pangit at magulo ang hugis. Totoo man o hindi para sa lahat, ipinapakita nito ang sinaunang katotohanan, ang tubig ay nakikinig sa enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang pagsasama ng tubig at panalangin. Kapag naghuhugas ka ng kamay sa dumadaloy na tubig, hindi ka lang naglilinis ng balat, inuutos mo sa tubig na isama palayo ang takot, inggit, at sumpa. Ginagawa mong buhay na tubig ang ordinaryong tubig, binibigyan ito ng banal na liwanag upang linisin ang iyong espiritu. Madalas sabihin ng matatanda, tubig ang nagdadala ng swerte, at tubig din ang nag-aalis ng malas. Kung isipin, totoo ito. Ang bagyo, baha, at ulan ay maaaring magdala ng pagkawasak. Ngunit kasabay nito ay pagbabago, bagong pagtubo, at panibagong simula. Ang tubig ay sumisira ngunit ito rin ay nagpapagaling. At sa araw-araw mong buhay, ang simpleng paghuhugas ng kamay ay maaaring sumimbolo ng pagbitaw sa nakaraan at pagbubukas ng pinto para sa mas maliwanag na bukas. Ngayon, isipin mo ito, tuwing tatayo ka sa harap ng lababo, tuwing ikot mo ang gripo, may pagkakataon kang i-reset ang iyong enerhiya. Sa isang maikling panalangin habang umaagos ang tubig, may papalayas mo ang lahat ng negatibo. Makakalikha ka ng panangga hindi nakikita, ngunit makapangyarihan na nagpoprotekta sa iyo at sa iyong tahanan. At ito mismo ang ating pinaghahandaan. Ang panalangin ibabahagi ko ay simple ngunit sagrado. Ngunit bago natin pag-aralan ang mismong mga salita, unawain muna natin kung paano nagsasanib ang panalangin at tubig upang lumikha ng hindi mapipigilang proteksyon, at kung bakit ang iyong mga kamay ang perpektong lugar upang simulan ang ritual na ito. Ang espesyal na panalangin. Ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng tubig, dalhin naman natin ang ikalawang bahagi ng ritual na ito, ang panalangin. Alam ng bawat Pilipino na ang panalangin ang pinakamalakas nating panangga. Mula pagkabata, itinuro na sa atin na magdasal bago bumiyahe, mag-antanda ng krus kapag dumadaan sa simbahan, o humawak ng rosaryo kapag natatakot. Ang panalangin ay palaging naging tulay sa pagitan ng ating puso at ng banal. At kapag pinagsama ang panalangin at ang simpleng paghuhugas ng kamay, nagiging hindi mapipigilan ito, isang deklarasyon na walang sumpa, walang inggit, at walang dilim na maaaring manatili sa atin. Ang panalangin ibabahagi ko ay simple ngunit makapangyarihan. Hindi ito nangangailangan ng mahabang bersikulo na kabisaduhin. Ang tanging kailangan ay pananampalataya, intensyon, at ang kahandaang bitawan ang mga bagay na hindi na para sa iyo. Narito ang panalangin. As this water flows, all darkness goes. As in my hands are cleansed, my spirit is fenced. No curse, no envy, no evil can stay. For God's light protects me in every way. Sa unang tingin, tila napakasimple nito. Ngunit himayin natin ang bawat linya upang maunawaan kung bakit ito gumagana. Linya 1, as this water flows, all darkness goes. Ito ang pambungad na utos. Sa pagsasabi ng mga salitang ito, iniuutos mo sa tubig kung ano ang dapat nitong gawin, dalhin palayo ang lahat ng anino, sumpa, at mabigat na enerhiya na kumakapit sa iyo. Tandaan, tumutugon ang tubig sa intensyon. Kapag idineklara mong ang lahat ng dilim ay lilisan, inuutos mo sa agos ng tubig na linisin hindi lang ang iyong balat, kundi pati ang iyong aura, espiritu, at kapaligiran. Linya 2, as in my hands are cleansed, in my spirit is fenced. Dito mo kinikilala na ang iyong mga kamay ang daan ng enerhiya. Araw-araw ay humahawak ka ng tao, pera, at iba't ibang bagay. Sa paghuhugas ng kamay, hindi lang dumi ang iyong inaalis, kundi binabalutan mo rin ang iyong espiritu ng bakod na panangga. Isipin mong may kumikinang na liwanag na bumabalot sa iyo, pumapayag lang itong makapasok ang liwanag, biyaya, at pagmamahal, habang hinaharang ang inggit at kapahamakan. Linya 3, no curse, no envy, no evil can stay. Ito ang linya ng deklarasyon ng kapangyarihan. Sinasabi mo ng malinaw na wala ni anumang negatibo ang may pahintulot na manatili sa iyong buhay. Sa tradisyong Pilipino, ang salitang binibitawan ng buong tatag ay may bigat.
Madalas sabihin ng matatanda, kung ano ang binibitawan ng bibig, iyon ang mangyayari. Sa pagbigkas ng linyang ito, tinataboy mo ang inggit, tsismis, sumpa, at espiritual na atake. Wala silang karapatang manatili. Linya 4, For God's light protects me in every way. Ito ang nagsasara ng panalangin. Hindi mo lang inaasahan ang sarili mong lakas, tinatawag mo ang banal na liwanag ng Diyos upang balutin ka ng proteksyon. Sa pananampalatayang Pilipino, maging Katoliko, Kristiyano, o espiritual, ang liwanag ng Diyos ang pinakamataas na panangga. Kapag inangkin mo ang linyang ito, hindi ka na madaling masaktan. Ikaw ay naglalakad na nasa ilalim ng banal na kalasag. Ngayon, isipin mong binibigkas mo ang panalangin ito habang dumadaloy ang tubig sa iyong mga kamay. Isipin mong nakikita mong umaagos pababa sa lababo ang lahat ng bigat at dilim at hindi na muling babalik. Isipin mong gumagaan ka sa bawat pag-ulit, mas kalmado ang isip, mas ligtas ang katawan, at mas maliwanag ang espiritu. Ito ang dahilan kung bakit ang panalangin ito ay maikli, ngunit makapangyarihan, maaari mo itong sambitin saan ka man naroroon, kailan mo man kailangan. Bago kumain, bago lumabas ng bahay, bago humarap sa taong pinaghihinalaan mong nainggit sa iyo, o bago matulog. Ang susi ay konsistensya. Kapag palagian mo itong ginagamit, mas lalo itong nagiging matibay na panangga. Tandaan, hindi ito tungkol sa magagarbong salita. Ang mahalaga ay pananampalataya at intensyon. Habang naghuhugas ka ng kamay at binibigkas ang panalangin ito, paniwalaan mo. Isipin mong umaalis ang bigat mula sa iyo. Tiwalaan mong ang liwanag ng Diyos ay bumabalot sa iyo. Tahimik na ipinasa ng mga nakakaunawa sa kapangyarihan ng tubig at salita ang panalangin ito. At ngayon, nasa iyong mga kamay na ito. Gamitin mo ito araw-araw at mapapansin mong unti-unting gumagaan, nagiging ligtas, at bumubukas ang iyong buhay para sa mas marami pang biyaya. Gabay sa step-by-step ritual. Ngayong alam mo na ang espesyal na panalangin, hayaan mong ituro ko ang mga tiyak na hakbang upang maisagawa ang ritual na ito. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagmamadali. Ito'y tungkol sa pagbagal, pagiging intentional, at pagbibigay daan sa tubig at panalangin na magtulungan. Hakbang 1, ihanda ang iyong sarili. Bago mo pabuksan ang gripo, huminto muna sandali. Huminga ng malalim. Ituon ang iyong isipan. Madalas ipaalala ng matatanda na anumang gawin ng may payapang kalooban ay mas nagiging makapangyarihan. Kaya't alisin muna ang mga istorbo at ituon ang isip sa iyong layunin, aalisin mo ang negatibong enerhiya at tatawagin ang proteksyon. Hakbang 2, buksan ang tubig. Hayaang dumaloy ang tubig ng banayad. Hindi masyadong malakas, hindi masyadong mahina, sapat lamang ang tuloy-tuloy na agos. Isipin mong ang tubig na ito ay sagrado, kahit karaniwang gripo lamang ito. Maniwala kang may kapangyarihan itong dalhin palayo ang lahat ng negatibo. Tandaan, ang tubig ay kumukuha ng anyo ng sisidlang pinapasukan. Ganoon din, kukunin nito ang anyo ng iyong intensyon. Hakbang 3, hugasan ang iyong mga kamay ng dahan-dahan. Habang inilalapit ang mga kamay sa agos ng tubig, kumilos ng mabagal. Damhin ang tubig na dumadampi sa balat. Kuskusin ang palad, ipasok ang mga daliri sa isa't isa, at hayaang dumaloy ang tubig sa bawat sulok ng iyong mga kamay. Isipin mong nililinis nito hindi lang ang dumi, kundi pati na rin ang mabibigat na enerhiya, inggit, at sumpa na maaaring kumakapit sa iyo. Hakbang 4, bigkasin ang panalangin ng malinaw. Ngayon ay sambitin ang panalangin, malakas man o sa iyong isipan. As this water flows, all darkness goes. As and my hands are cleansed, my spirit is fenced. No curse, no envy, no evil can stay. For God's light protects me in every way. Sabihin ito ng mabagal. Kung maaari, ulitin ito ng 3 beses. Ang bilang na 3 ay sagrado sa maraming tradisyon, sumisimbolo ng kabuuan at lakas. Sa bawat pag-ulit, maniwalang mas lalo nitong nililinis ang lahat ng bigat na dala mo. Hakbang 5, isipin ang pagbitaw. Habang hinuhugasan ang kamay, imahinasyonin mong may itim na usok o anino na umaalis mula sa iyong balat at dumadaloy pababa sa lababo. Nakikita mong naglalaho sila magpakailanman, hindi na makakabalik. Kasabay nito, isipin mong may maliwanag na gintong liwanag na bumabalot sa iyo, mainit, maliwanag, at proteksyon. Ito ang liwanag ng Diyos na sumaselyo ng iyong kaligtasan. Hakbang 6, tapusin sa pasasalamat. Kapag tapos ka na, punasan ng marahan ang iyong mga kamay. Bumigkas ng isang simpleng pasasalamat.
Salamat, Panginoon, sa paglilinis na ito. Salamat sa iyong proteksyon. Ang pasasalamat ang nagsasara ng ritual. Ginagawa nitong higit pa sa simpleng panalangin ang iyong ginawa, nagiging tunay na tipan ng pananampalataya. Ang ritual na ito ay maaaring gawin anumang oras, bago kumain, pag-uwi ng bahay, bago lumabas, matapos makipagkamay sa iba, o bago matulog sa gabi. Habang mas madalas mo itong ginagawa, mas nagiging natural ito, at mas lumalakas ang iyong espiritual na proteksyon. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa pagiging palagyan. Maikli ang panalangin, simple ang kilos, ngunit napakalakas ng enerhiya na nasa likod nito. Sa tuwing isinasagawa mo ang ritual na ito, idinedeklara mo sa universo. Ako ay protektado. Ako'y malaya mula sa dilim. Ako'y lumalakad sa liwanag. Mga palatandaan na umepekto ang panalangin. Isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa mga espiritual na ritual ay hindi palaging malakas o dramatiko ang mga resulta. Minsan, ang mga palatandaan ay banayad, tahimik, at halos hindi mo agad mapansin. Ngunit kung magiging mapanuri ka, mararamdaman mo ang pagkakaiba. Pagkatapos mong isagawa ang panalangin habang naghuhugas ng kamay, narito ang mga malinaw na palatandaan na nagsimula na itong gumana sa iyong buhay. Hakbang 5, isipin ang pagbitaw. Habang hinuhugasan ang kamay, imahinasyonin mong may itim na usok o anino na umaalis mula sa iyong balat at dumadaloy pababa sa lababo. Nakikita mong naglalaho sila magpakailanman, hindi na makakabalik. Kasabay nito, isipin mong may maliwanag na gintong liwanag na bumabalot sa iyo, mainit, maliwanag, at proteksyon. Ito ang liwanag ng Diyos na sumaselyo ng iyong kaligtasan. Hakbang 6, tapusin sa pasasalamat. Kapag tapos ka na, punasan ng marahan ang iyong mga kamay. Bumigkas ng isang simpleng pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa paglilinis na ito. Salamat sa iyong proteksyon. Ang pasasalamat ang nagsasara ng ritual. Ginagawa nitong higit pa sa simpleng panalangin ang iyong ginawa, nagiging tunay na tipan ng pananampalataya. Ang ritual na ito ay maaaring gawin anumang oras, bago kumain, pag-uwi ng bahay, bago lumabas, matapos makipagkamay sa iba, o bago matulog sa gabi. Habang mas madalas mo itong ginagawa, mas nagiging natural ito, at mas lumalakas ang iyong espiritual na proteksyon. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa pagiging palagyan. Maikli ang panalangin, simple ang kilos, ngunit napakalakas ng enerhiya na nasa likod nito. Sa tuwing isinasagawa mo ang ritual na ito, idinedeklara mo sa universo. Ako ay protektado. Ako'y malaya mula sa dilim. Ako'y lumalakad sa liwanag. Mga palatandaan na umepekto ang panalangin. Isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa mga espiritual na ritual ay hindi palaging malakas o dramatiko ang mga resulta. Minsan, ang mga palatandaan ay banayad, tahimik, at halos hindi mo agad mapansin. Ngunit kung magiging mapanuri ka, mararamdaman mo ang pagkakaiba. Pagkatapos mong isagawa ang panalangin habang naghuhugas ng kamay, narito ang mga malinaw na palatandaan na nagsimula na itong gumana sa iyong buhay. 5. Iba ang pagtrato ng mga tao sa iyo. Mapapansin mong ang mga taong dati puno ng inggit, paninira, o chismis ay biglang iniiwasan ka. Hindi na kasi sila makadikit sa iyo, hindi na sila makapasok sa iyong enerhiya. Kasabay nito, mas napapalapit naman sa iyo ang mga taong mababait, maunawain, at positibo. Ang pagbabago sa iyong relasyon sa mga tao ay malinaw na palatandaan na ang iyong espiritual na aura ay nalinis na. 6. Mas lumalakas ang iyong intuisyon. Isa pang makapangyarihang palatandaan ay ang pagtaas ng iyong intuisyon. Nagsisimula kang mapansin ang mga senyales mula sa universo, paulit-ulit na numero, makahulugang panaginip, o kutob na kalaunan ay nagiging totoo. Nangyayari ito dahil nililinis ng panalangin ang ingay ng negatibong enerhiya, kaya mas malinaw mong naririnig ang tinig ng iyong kalooban. Hindi sabay-sabay lumalabas ang lahat ng palatandaang ito. Minsan, dahan-dahan ang pagbabago. Ngunit tandaan, sa bawat pagsasagawa mo ng panalangin, pinatitibay mo ang iyong panangga. Ang mahalaga ay maging tuloy-tuloy. Huwag mo lang hintayin na dumating ang masamang enerhiya bago gawin ito. Gawin mo itong bahagi ng iyong araw-araw at mas lalo mong mapapansin ang pag-usbong ng mga biyaya. Tandaan, lagit-laging tumutugon ang universo sa pananampalataya. Kapag idineklara mong ikaw ay protektado, kapag naniwala kang ang liwanag ng Diyos ay bumabalot sa iyo, tunay niyang walang sumpa, walang inggit, at walang kasamaan ang makakapit sa iyo.
Mas malalim na kahulugan at espiritual na proteksyon. Sa puntong ito, alam mo na ang mga hakbang, ang panalangin, at ang mga palatandaan na ito ay gumagana. Ngunit mas titibay ang bisa nito kapag nauunawaan mo ang mas malalim na kahulugan sa likod ng ritual na ito. Sa kulturang Pilipino, palagi nating pinaniniwalaan na ang hindi nakikitang mundo ay kasing totoo ng nakikita natin. Nagsasalita tayo tungkol sa usog, inggit, sumpa, at mga espiritong naglalakad. Hindi ito isinasantabi ng ating mga lolo't lola, sa halip, binigyan nila tayo ng mga kasangkapan para ipagtanggol ang sarili. Itinuro nila na ang panalangin ay hindi lamang paghingi, kundi pag-uutos sa enerhiya na kumilos. Narito ang mas malalim na katotohanan, ang tubig, panalangin, at intensyon ay tatlong puwersa na, kapag pinagsama, ay lumilikha ng pagbabago. Tubig ang tagapagdala. Dumadaloy ito, naglilinis at nag-aalis. Sa lahat ng tradisyon, itinuturing na sagrado ang tubig dahil ito ang naglilipat ng enerhiya mula sa isang lugar patungo sa iba. Panalangin ang utos. Ang mga salitang binibigkas ay humuhubog ng realidad. Kapag sinabi mong, no curse, no envy, no evil can stay, hindi ka nakikiusap lamang, nagdedeklara ka. Itinatakda mo ang hangganan ng iyong espiritu. Intensyon ng apoy sa likod ng lahat. Kung walang paniniwala, walang laman ang ritual. Ngunit kapag may pananampalataya, bawat salita ay nagva-vibrate ng kapangyarihan, at bawat patak ng tubig ay nagiging buhay. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, hindi ka lang lumilikha ng ritual, lumilikha ka ng panangga ng liwanag sa paligid mo. At ang pananggalang na ito ay hindi pansamantala. Sa bawat pag-uulit, mas lalo itong tumitibay, na para bang nagdadagdag ka ng mga bato sa pader na nagpoprotekta sa iyong kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaranas ng kapayapaan, biyaya, at gaan matapos gawin ito. Hindi ito mahika sa mababaw na kahulugan, ito ay alignment. Inaayos mo ang iyong espiritu sa liwanag ng Diyos, sinasabi sa universo kung ano lamang ang pahihintulutang manatili sa iyong buhay, at kung ano ang kailangang umalis. Kaya kapag naghuhugas ka ng kamay kasabay ng panalangin, tandaan mo, hindi lang balat ang nililinis mo. Pinapalibutan mo ng bakod ang iyong kaluluwa, inuutusan mong lumisan ang kadiliman, at inaanyayahan mong dumaloy ng malaya ang mga biyaya. Ito ang mas malalim na kahulugan ng proteksyon, hindi ang mamuhay sa takot ng negatibo, kundi ang pagtayo ng may tiwala sa liwanag. Kaibigan, kung pinapanood mo ito ngayon, tandaan mo ang isang bagay, hindi ka kailanman walang laban. Totoo, may mga pagsubok na darating, may mga taong minsan mong pinagkatiwalaan, ngunit nagdadala ng inggit, at may mga enerhiya na hindi nakikita ngunit sinusubukang harangan ang iyong daan. Ngunit hawak mo mismo ang susi ng paglilinis at proteksyon, nasa iyong sariling mga kamay. Sa bawat pagtayo mo sa harap ng dumadaloy na tubig, dala mo na ngayon ang isang sagradong sandata. Ang simpleng paghuhugas ng kamay, kapag sinabayan ng maikli, ngunit makapangyarihang panalangin, ay nagiging kalasag. Hindi ito tungkol sa kung gaano kaganda o kabongga ang ritual. Ito ay tungkol sa pananampalatayang nakapaloob dito. Sapagkat kahit ang pinakamaliit na gawa, kapag isinagawa ng may paniniwala, ay kayang magtaboy ng bundok ng kadiliman mula sa iyong daraanan. Kaya tuwing mabigat ang iyong pakiramdam, tuwing may alitan sa iyong tahanan, tuwing parang nadedelay ang mga biyaya, o kapag dama mo ang inggit ng iba sa paligid, lumapit ka sa tubig. Sambitin ang panalangin. Panoorin mong umaagos pababa sa lababo ang lahat ng bigat, at maramdaman mong bumabalik ang liwanag sa iyong kalooban. Dahil karapat-dapat ka sa kapayapaan. Karapat-dapat kang maprotektahan. Karapat-dapat kang tumanggap ng mga biyayang dumadaloy ng walang hadlang. At ngayon, alam mo na kung paano iingatan ang iyong espiritu. Huwag mong kalilimutan, mas malakas ang liwanag ng Diyos kaysa sa anumang sumpa. Sa bawat sandali, ang proteksyon niya ay bumabalot sa iyo. At hanggat naniniwala ka, walang dilim ang makakapit sa iyong buhay. Mula sa araw na ito, nawa ang iyong mga kamay ay hindi lamang magdala ng trabaho at pagkain, kundi maging daluyan ng kapangyarihan upang harangin ang lahat ng negatibong enerhiya, upang ang iyong buhay ay mapuno ng liwanag, kapayapaan, at kasaganaan. Isang pangwakas na paggunita. Ang tubig ay hindi lamang likido, ito'y buhay, tagapagdala, at tagapaglinis. Ang panalangin ay hindi lamang salita, ito ay deklarasyon, utos, at panangga. Ang intensyon ay hindi lamang pag-iisip, ito ang apoy, ang puwersang nagpapagalaw sa lahat. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, binubuo mo ang isang espiritual na pader na hindi basta-basta mababasag.
Sa bawat ulit mo ng ritual, mas tumitibay ito, mas nagiging malinaw, mas nagiging matatag. Kaya huwag mong hayaang manatili ang ritual na ito sa isip lamang. Isabuhay mo ito. Gawin itong bahagi ng iyong araw-araw. Gumising sa umaga at hugasan ang kamay na may panalangin bago magsimula sa trabaho. Pag-uwi sa bahay, gawin ito upang alisin ang lahat ng bigat na dala ng labas. Bago matulog, hugasan ang kamay na may dasal upang mapayapa ang iyong gabi. Sa bawat pag-ulit, hindi lang ikaw ang napoprotektahan. Nahuhugasan din ang enerhiya ng iyong tahanan, ng iyong pamilya, at ng iyong kinabukasan. At kung sakaling dumating ang sandaling nakakaramdam ka ng takot o panghihina, tandaan mo ang linyang ito. As this water flows, all darkness goes. As in my hands are cleansed, my spirit is fenced. No curse, no envy, no evil can stay. For God's light protects me in every way. Ito ang iyong paalala na ikaw ay ligtas. Ikaw ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. At wala, kahit sino o ano pa, ang makakabali ng pananggalang na yon.